hindi makatulog dahil Ala. maraming iniisip, Kuya Kim, pero meron namang hindi daw dapuan ng antok dahil may nagbabantay umano na hindi maipaliwanag na nilalang. Sa tuwing makakatulog, ito raw ang pagkakataong sinasamantala ng mga ligalig na kaluluwa para sumapi sa isang katawan. Yan ang aking buwan naman ng kwentong kakaba-kaba na dapat alam mo. Sugat na di mawala-wala at tila lumalala. Ito ang sinapit ng anak ni Teresita na si Franco na nagsimula umano nang may sumaping di maipaliwanag na elemento sa anak. Start nung yung sinasapian siya. Ang dami nang tumutubo sa kanya. Hindi maintindihan, pabalik-balik. Pinatanggal ko na nga yung kuko para Pero wala rin. Bumalik din. Sa bahay nila sa Pangasinan, mula 2016, tuwing sasapit ang kalagitnaan ng gabi, si Franco bigla na lang daw nanggigising. Binangon ako, nanay, sabi niya, nanay. Parang may nakaano sa akin, hindi ako makatulog. Sa sala namin, siyang natutulog doon. Tapos, bumangon siya, parang may umano daw sa kanya, sumanib, ganun, na hindi niya maintindihan. May sumapi sa akin, sabi niya. Ang pangyayaring ito, nag-iwan daw ng mga bakas sa paa ni Franco. Nakailang doktor at manggagamot na rin ang kanilang nilapitan. Binigyan lang kami ng reseta, pinabili kami ng gamot, pinalaboratory din po namin, wala naman pong makitang sakit. Pag nakikita ko yung paa niya talagang grabe nun. Tinatanong ko kung masakit, hindi naman daw. Kwento ni Franco, iba't ibang elemento raw ang kanyang nakikita. Umuulan po siya, ma'am. Umuulan pong malakas. Parang may nakikita pa akong white lady sa loob ng bahay. Saka may nagsisit-sit pong, parang duwende po yung sit-sit. Saka may kumakalabog po sa yero. Sa kanilang bahay, tanging si Franco lang daw ang ginugulo ng mga umano'y elemento. Nakaano po ako dito siguro sa bahay. Nandilaw po ako dito ng pambala. Para malaman kung ano-anong gumagambalang elemento kay Franco, minabuti ng aming grupo na dalhin sa kanilang bahay ang paranormal researcher na si Ed Caluan. Kumusta na? Tingnan ko muna yung bahay. Nung time po ba na yun, may mga kakaibang nararamdaman na dito? Kasi medyo meron akong naramdaman ngayon eh. Siya po may experience sa ganun. Meron siyang may na-encounter ba siya nung bata pa? Yung sinapian po siya, Okay. Mga ilang taon po siya noon? mga 16 years old po. Matapos suriin ni Ed ang bahay, nagsagawa siya ng ritual para makausap ang umano'y elemento. Relax ka. Kasi meron tayong, according to them, may history daw ng sanib. So para makonclude ko, para masigurado ko kung talagang nagkaroon ng ganong pangyayari, gumawa ako ng isang conjuration ritual. Tinatawag ko yung dating sumanib kung talagang sumanib siya. So it turns out na hindi siya pumapasok kasi hindi nangyari before na pumasok talaga siya sa katawan. So ibig sabihin, may spirits tayo sa paligid pero hindi siya yung spirits na nagpo-possess. Dagdag pa ni Ed, Dapat irespeto natin yung mga nilalang na hindi natin katulad. Kasi once na meron kang respeto sa kanila, hindi ka nila gagalawin. Kaya nga nagkaroon tayo ng silitang tabi-tabi po, makikiraan po, is para magbigay ng respeto dun sa mga nilalang na hindi tao at hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. ano kaya ang misteryong bumabalot sa elementong sumasapi at nakikita ni Franco? Bakit nga ba hindi makatulog si Franco? Sinong gumagambala sa masarap ng tulog? Sundan ang kabuuan ng kwentong kakaba-kaba, maya-maya lang po.